Yusek, meron po kayong inilunsad na scam safe platform. Pakipaliwanag nga po, Yep. ano po itong scam safe platform? Ano po yung objective nito? Well, two-tier objective to eh. Unang-una, syempre, yung scam safe platform para may information drives tayo paano hindi mabiktima ng scam. So, ginagather natin yung data from other partner agencies at saka yung mga private sector partners natin. Tapos tinitingnan natin yung best practices. Tapos yun yung inaano natin, fino-forward natin at saka yun yung pinapakalat natin sa ating mga kababayan. Pero ang pinaka-importanting function muna ng scam safe is yung consolidated database ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at saka ng private sector pagdating doon sa mga reports at saka mga scams para makita natin yung true landscape ng cybercrime dito sa ating bansa. And second is para yung pag may nire-report kay number tapos because we partnered up with GoGoLook, makikita nyo kaagad. Halimbawa may tumatawag sa inyo, mag-download kayo nung application na yon. Makikita nyo pag tumatawag sa inyo, meron na kaagad logo. Possible scam, suspected scammer, mga gano'n na kaagad. So yun talaga yung layunin. Para mabawasan yung scam pag may tumatawag or may magte-text sa inyo. Ayos yun malaking tulong. Pero panghuli na lamang po, Yusek, kung meron pong nabibiktima ng scam, ano po yung dapat nilang gawin? Paano po sila dapat o saan sila dapat maghain ng complaint? Nako, ito maganda hong tanong yan, Ma'am Maricel, no? Unang-una ang gusto ko yung linawin, kahit hindi kayo nabiktima at tinangka kayong biktimahin, ito yung pinaka-importante. Kailangan i-report nyo sa amin sa CICC, sa hotline 1326 natin. It's just 4 numbers, parati may sasagot sa inyo yan. Binuksan na rin namin yung mga social media pages namin. Hanapin nyo lang yung Cybercrime Investigation and Coordination Center. Pwede may chatbot tayo dyan na pwede nyo pagsumbungan. At ito naman ang aming garantiya sa ating mga kababayan. Within 24 hours may feedback kung kayo ano yung tugon namin sa inyong reklamo. Hindi lang basta noted yan or na-receive namin. Kailangan may actual na solution kami, whether na-take down na namin yung number na yan, na-block na namin yung number na yan, na-refer na namin niya sa law enforcement agency partners natin for attribution and prosecution, or na natin, it's still ongoing and it's still undergoing further investigation po. So, importante talaga na mag-report tayo sa ating pamahalaan para naman especially pag hindi pa kayo nabibiktima at saka parang tinangkala po kayong biktimahin, para naman ma-block natin yung number na yan para hindi na magamit at hindi na makapambiktima ng ibang tao pa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.